Ang pagpapatuloy. Kinabahan naman si Baron at nanginginig itong nagsalita. Sinabi niya ulit kay Veron na kahit alam niya na ito, na ang mga elves ay napaka-rare at hindi ganoon kadali na mahuli sila. Humihingi pa si Baron na sana bigyan pa siya ng kaunti pang oras ni Veron. Tumugon naman si Veron na naniniwala siya na ibinigay niya ang tungkol sa bagay na ito sa mga kamay ni Baron dahil hindi niya gusto makarinig ng mga ganitong mga dahilan tulad nito. Sumagot naman si Baron kay Veron na wala siyang kahit na anong dahilan. At makikitang tumayo na si Veron at nagsalita. Tinanong niya si Baron kung sapat na ba ang 1 linggo para matupad niya ang kanyang ipinangako. Natutuwa namang sumagot si Baron na syempre daw makakaya niya at sisiguraduhin na sa pagkakataon na ito ay hindi na siya mabibigo. At habang lumalakad si Veron kasama ang kanyang bodyguard ay sinabihan niya si Baron at binalaan na dapat lang ay magawa niya ito dahil kung sa susunod na mabaigo pa rin siya na makuha ang mga elves ay hindi na niya may enjoy pa ang kahit na ano sa loob ng kabisera. At makikitang nagpatuloy na silang lumakad palabas ng silid. Tumugon naman si Baron na isa sa isip niya ang lahat ng mga sinabi ni Veron sa kanya at napalingon naman ang bodyguard ni Veron sa kanya habang palabas sila ng silid. Nung tuluyan na silang nakalabas ni Veron at ng kanyang bodyguard ay biglang nag-iba ang itsura ni Baron na para bang may puot ito kay Veron. At biglang napabugtong hininga na lang ito at sinabi niya na parang unti-unting nauubos ang lifespan niya sa tuwing pumupunta si Veron sa kanilang estate. Inalok naman siya ng butler ng tubig at sinabihan na huminga lang ito ng malalim at kumalma. At napatanong naman ang butler kung sapat ba talaga ang 1 linggo para mahuli ang mga elves. Magpapatuloy pa sana sa pagsasalita ang butler ngunit bigla namang nagsalita si Baron na dapat ay gawin nila itong posible dahil kung hindi ang lahat na kanilang pinaghirapan na itayo ay tuluyan ng guguho gaya ng sinabi ni Veron. Siya ang nag-iisang anak ng Marquis Viles, na isang maimpluwensyang figura ng militar na may ganap na tiwala sa kanya ang kasalukuyang emperador. Si Veron Shen Viles ay talagang gagawin niya ito. At habang nakasakay na sa loob ng karawahe sina Veron at ang kanyang bodyguard ay makikitang nagbabasa ito ng isang libro. Bigla namang nagsalita at itinanong ng kanyang bodyguard na kung sa tingin ba ni Veron ay kayang gawin ni Baron na mahuli ang mga elves sa loob lang ng 1 linggong palugit. Sumagot naman si Veron na walang may nakakaalam dahil malamang na ito ay magiging mahirap. Nabigla naman at nagtataka ang kanyang bodyguard kung bakit binigyan pa niya ng 1 linggong palugit si Baron kahit alam niya na mahihirapan si Baron na magawa ito. Sumagot naman si Veron na mayroon siyang ibang rason kung bakit binigyan niya ito ng 1 linggong palugit. At tinanong ang kanyang bodyguard na kung ano sa palagay niya ang pinakamahalagang bagay na kailangan ng isang hari para pamunuan ang mga tao. Patanong namang sumagot ang kanyang bodyguard na 1 carrot at 1 letigo. Nakangiti namang tumugon si Veron sa sagot ng kanyang bodyguard na syempre, oo. Ang pagpapakain sa mga tao ay mahalaga, gayunpaman, patuloy bang kakainin ng taong hindi marunong makontento ang pagkaing ibinibigay sa kanya? Tanong ni Veron ay sumagot naman ang bodyguard niya na yun ang dahilan kung bakit kailangan ng 1 letigo. At isinara na ni Veron ang libro niya at nagsalita. Tumpak, ang pananakot ang pinakaimportanting bagay na dapat mayroon ng isang hari para makontrol ang mga tao. Para itong isang magic spell na kayang pasunurin ang kahit na sino. Maski pa sila ay nagugutom at puno ng sama ng loob o kahit na sila ay isang baboy na parang sisabog na ang tiyan sa kakalamon. Napangiti naman ang bodyguard ni Veron nang nakuha na niya ang ibig sabihin ni Veron at sinabi na kung si Baron Provalem ay hindi magawang mahuli ang mga elves sa itinakdang oras siya ay hindi pa man nakatapos ng pagsasalita ang bodyguard ay dinugtungan na ito ni Veron. At sinabi niya na tatapakan at yuyurikon niya si Baron. At kung maabot na daw ni Baron ang hangganan ng takot nito ay lalo pa daw magiging masunurin ito sa kanya kung bibigyan niya ito ng kaunting awa. Ito pala ang masamang binabalak ni Veron para kay Baron. Makikita naman na napangiti at napahanga ang bodyguard niya sa kanya at ito ay nagsalita. Sinabi niya na gaya nga ng inaasahan niya kay Veron na ganap na niyang nagawang makita ang lahat ng tungkol kay Baron Provalem. Nagsalita naman si Veron na kahit papaano siya ay na-disappoint dahil inaabangan pa naman niya na makita ang mga elves ngayong araw na ito. At siya ay biglang nagyayang kumain sa kanyang bodyguard habang nasa labas pa naman sila. At biglang sumigaw ang bodyguard ni Veron at inutusan ng kutsero na dalhin sila sa isang magandang restaurant. At tumugon naman ang kutsero sa kanila at sinunod ang iniutos ng bodyguard.
At mabilis nang pinatakbo ng kutsero ang karwahe. Bumalik ang eksena sa The Food of the Imperial Palace's chef. At makikitang binati at nagbigay ng galang at respeto si Cain nang makita niya si Poncella Rebreca. Nagsalita naman si Poncella na natutuwa siyang makita niya si Cain ulit at nagtanong ito kung siya ba ay nakaistorbo sa pagtawag nito sa kanilang dalawa. Tumugon naman si Cain at sinabi na hindi naman at natutuwa din itong makita siya. Napangiti namang nakatingin si Joshua sa kanila ni Poncella at ito ay napaisip at sinabi na ang kilala niyang si Poncella Jean Rebreca ay isang ignoble ngunit sa isang magandang paraan. Si Count Rebreca, na pinanganak na mahina ang katawan at mahina ang itsura at isang mahinang tao gaya ng iminumungkahi ng kanyang hitsura. Hindi niya kayang sabihin sa mga tao ang mga bagay na hindi nila gustong marinig. Kahit na ito'y magdulot sa kanya ng anuman at nakikipag-usap ng maayos sa lahat, kahit sa mga karaniwang tao. Para sa isang high-ranking noble na kagaya niya, ang gayong mga aksyon ay sinalubong ng paghamak at panunuya ng iba pang mga maharlika. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Count Rebreca. Gayunpaman, inalagaan niya ng husto ang kanyang pamilya at hindi sa iba pang mga noble. Siya ang pinakaiginagalang na noble sa mga karaniwang tao. Yan si Count Poncella Jean Rebreca. Makikita naman na binati ni Iselan Jean Rebreca si Joshua ng paggalang at respeto. At nagsalita ito, sinabi na akala niya ay nakakita siya ng hindi pangkaraniwang kulay ng buhok at gaya nga ng iniisip niya. Si Joshua nga ito. Napaisip naman si Joshua at habang nakatingin ito kay Iselan siya ay nagtataka kung ganito ba talaga kadaldal si Iselan. Bigla namang lumapit sa kanya si Iselan at nanginginig itong tinawag si Joshua. Nagulat naman si Joshua sa ginawa ni Iselan. At silang lahat ay napalingon nang biglang dumating sina Veron at ang kanyang bodyguard. Nagulat naman at napatanong ang bodyguard nang makita niya na may mga tao pa sa restaurant na ito sa ganitong oras. Binati naman sila ng butler ng restaurant at sinabi niya na sisiguraduhin niya na makakakain sila ni Veron ng komportable. Nang nakalapit na si Veron sa kanila ay napansin niya si Iselan at tiningnan niya ito at mula sa ibaba hanggang sa pananamit at sa hubog ng katawan hanggang sa mukha ni Iselan ay tiningnan niya ito ng mabuti. At napatanong kung paano nagkaroon ng isang napakagandang babae sa Accardi. Tinanong ni Veron si Iselan kung ito ba ang unang beses na makapunta si Iselan sa Accardi at kung saang pamilya siya nagmula. Hindi naman samagot si Iselan sa kanyang mga katanungan at tumahimik lang ito. Bigla namang ipinakilala ng bodyguard si Veron kay Iselan. Sinabi nito na si Veron Shen Viles ay ang anak ng Viles Marquis family. At iminungkahi nito na dapat magpakita ng galang si Iselan. Bigla naman napaisip si Cain nang marinig niya mula sa bodyguard ang pangalan ni Veron at nagtataka siya kung bakit nandito sa isang restaurant na ito ang anak ng pinaka-maimpluwensyang tao na kabilang sa 12 families ng imperyo. Biglan namang lumapit at binati ni Poncella si Veron at sinabi niya na karangalan niyang makilala ang anak ng kilalang pamilya Viles Marquis. At napatanong naman si Veron kung sino si Poncella. Nagpakilala naman si Poncella ng may paggalang at respeto. Sinabi niya kay Veron na siya ang head ng Rebreca family at ang pangalan niya ay si Poncella Jean Rebreca. At napaisip naman si Veron at biglang ibinulong ng kanyang bodyguard ang pangalan ni Poncella. Nagsalita naman si Veron at parang nainsulto ito dahil hindi nagpakita ng paggalang ang anak ni Poncella sa kanya. Hindi naman naghahanap ng kapatawaran si Veron mula kay Poncella at hindi niya rin alam kung paano tinuruan ni Poncella ng magandang asal ang kanyang anak pero sinabi niya na hindi marunong magbigay galang si Iselan. At biglang nagalit si Veron at sinabi niya na hindi niya kayang tiisin ang insultong ito at dapat na humingi ng tawad si Iselan sa kanya. At makikita naman si Iselan na tumalikod lang ito sa kanya. Napaisip naman si Cain at sinabi niya na paano niya ipapakita ang kanyang kagalang-galang na kilos kung hindi naman sila magkakilala at dito pa sa hindi formal na lugar. At napatanong din si Cain kung bakit ganito si Veron at hindi makatarungan ang ikinikilos niya. Sinabi din ni Cain sa kanyang pag-iisip na iginigiit lamang ni Veron ang kanyang autoridad habang hinihiram ang reputasyon ng kanyang pamilya at dapat si Count Rebreca pa nga dapat ang nainsulto sa ginagawa niya. Magsasalita pa sana si Poncella ngunit bigla naman siyang winikli sa braso ni Veron at sinabi ni Veron na mukhang hindi pa alam ni Iselan kung ano ang ginawa niyang mali. Nagulat naman si Iselan sa ginawa ni Veron at nanginginig ito sa takot at hindi makapagsalita ng maayos.
Bigla naman sinigawan ni Veron si Isellen at inutusan nito si Isellen na magpakita ito ng galang ngayon na mismo. Bigla namang lumapit si Joshua at nakangiting nagsalita ito. Sinabihan niya si Veron na itigil na ang kalokohan niya. Nagulat naman na napalingon si Veron at hindi makapaniwala sa ginawa at sinabi ni Joshua sa kanya. Sinabi din ni Joshua na ang ama ni Veron na si Marky Viles ay siguradong marami ring pag-aalala dahil ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay isang hangal. Napasigaw naman sa galit si Veron nang tinawag siyang hangal ni Joshua at biglang inilabas ng kanyang bodyguard ang kanyang espada at sumigaw itong nagsalita at sinabi niya na ang lakas naman daw ng loob ni Joshua para sabihin yon at parang hinihiling nito sa kanya na patayin siya. At sinabi rin ng bodyguard na ipakilala ni Joshua ang kanyang pagkakakilanlan. Tumugon naman si Joshua at sinabihan ang bodyguard na kung ikaw ay sanay sa espada at sa oras na hinugot mo ito ay dapat alam mo ang bigat sa likod ng iyong mga aksyon. Sumigaw naman ang bodyguard at tinanong si Joshua kung ano ang ibig nitong sabihin. At biglang nagpakawala ng killing intent si Joshua sa kanya at sinabihan niya ang bodyguard na dapat siyang managot sa kanyang mga aksyon. Nagulat naman ang bodyguard at makikitang napapalibutan ang buong katawan nito ng killing intent ni Joshua at bigla ring nanginig sa takot ang kaliwang kamay nito. Tiningnan naman niya si Joshua at makikitang nanginginig na sa takot ang buong katawan nito at hindi makapaniwala at napatanong kung talaga bang kay Joshua nang gagaling ito at kung ito ba talaga ang killing intent ni Joshua. Bigla naman tiningnan ni Veron ang kanyang bodyguard at tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito. At inutusan niya si Mocker na turuan ng leksyon si Joshua. Si Mocker pala ang pangalan ng bodyguard ni Veron. Makikita naman si Mocker na nanginginig pa rin sa takot at hindi makapagsalita ng maayos. Bigla namang nagsalita si Joshua at sinagot ang tanong ni Mocker kanina. Ang pangalan ko ay si Ash. Ash Van Frederick. Ang pangalan na ito ang naisip na gamitin ni Joshua para maitago ang tunay na pagkakakilanlan niya tulad ng sinabi sa kanya ng duke. At patanong naman sinabi ulit ni Veron ang pangalan na ginamit ni Joshua. Sinabihan naman ni Joshua si Veron na hindi na kailangan pang sabihin ang pangalan niya ng ganyan dahil iuukit niya ito sa kanilang mga memorya simula ngayon. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.